Hello everyone, it's me Jing at welcome na naman sa isang video ng aming paglalayas. Ayan ha! Second day na ng road trip namin dito sa North Luzon na ang biyahe natin ay manggagaling ng Burgos papunta ng Santa Ana, Cagayan. Pagkagaling nga namin ng Cape Buhedor, ayan, dumiretso na ulit kami sa pagbabiyahe. Mahabang biyahe ito pero daan pa rin tayo sa mga windmill. Una na nga namin nadaanan itong kanto ng Kapurpurawan Rock Formation. Pumasok na kami kaagad dahil alam naming marami ditong windmill. Saka gusto ko sanang dali ng aking asawa doon sa Kapurpurawan Rock Formation. Pagdating namin sa may parking ay mainit na ang araw. Dadalawang isip kami kung bababa pa dahil sobrang init talaga. Dahil first time ni Mrs. at ang aking mga anak dito makarating ay yan talaga namang pinilit pa rin makababa kahit sobrang init. Buti na lang ay merong mga naarkilang payong dito sa may mga tindahan kaya yan, mababawasan ang init. Pagkairam ng payong yan, dumiretso na kami sa paglalakad. Medyo malayo nga pala yung rock formation kaya kailangan talaga natin ng payong. Hindi ko talaga alam kung nag-enjoy pa yung aking bunso dyan kasi yung sobrang init talaga. Pero sana nag-enjoy siya kahit hindi niya patanda to. Pasensya na anak, layas ang tatay mo, nadadamay ka pa sa mga gala ko. Lumagpas kami sa lilim ng mga damo at puno ay sobrang tirik talaga ang araw. Talaga namang mapapaisip ka kung tutuloy ka pa sa sobrang init. Maya-maya narating na namin ang mga tindahan ng pagkain at souvenir dito sa baba. Sa pagkakataong yun, nagtatanungan na kami kung tutuloy pa ba kami doon sa may rock formation. Pagdating kasi dito ay parang sulit na ang aming paglalakad. Ayun na nga, nagdesisyon ng titigil dito sa may kubo. Inabot kasi ng number 2 yung aking bunsa. Pagkatapos nga nito, Toy, ayan, dito na lang kami nagpa-picture sa malayo. Ang mahalaga, nakita na namin ang Kapurpurawan Rock Formation. Sobrang layo din ang lalakarin, kaya ayan, andyan na lang kami tumingi. Pagkatapos namin picture-picture, bumalik na rin kami sa taas. Start na ulit ng biyahe para makarating na naman sa ibang windmills. Noon nga pala namin pinuntahan na yung Bangkay Windmills. Dito naman ay malapit ang parking kaya madali ka makakarating sa mga windmill. Kaya naglakad-lakad kami pagdating dyan. Hindi naman masyadong mainit dahil malakas ang hangin kaya kayang tiisin. Kaso tulog pa ang panganay ko kaya yan hindi niya yata nakita yan. Dahil nga tulog siya, hininta namin siya magising kaya naupo kami dito sa may lalim ng kubo. Diyan kasi kami magtatanghalian kaya inaantay na rin namin ang in-order naming pagkain. Kapurawan, dumayo ng pagtae. Ito, dumayo ng pagtulog. Are, ang batang are. Dito. Anong pinicturan niya dito? Napupo. Pagkakain nga pala ng tanghalian ay yung nagpahinga lang ako saglit. Ito lang kasi yung time na makakatigil sa pagdadrive pagka may pero mga pinupuntahan. Saglit lang pala ako nakapahinga at yun, dumiretso na ulit kami sa aming biyahe. Malayo pa pala ang aming destinasyon ngayong araw na to, doon pa sa may Santa Ana, Cagayan. Pagkagaling namin ng Bangkay Windmills ay maya-maya narating na namin itong Pagudpud Arc. Siyempre titigil tayo dyan dahil first time ng asawa at mga anak ko ay magpapapicture-picture muna kami dito. Kahit ako'y second time na gusto ko pa rin meron akong picture dyan dahil bihira lang naman natin marating tong Pagudpud Arc na ito. Bago mo naman marating ang Pagudpud Arc na to ay siguradong pagod ka na sa pagdadrive pag galing ka pa ng Batangas. Ilog ng pagod. Hindi nga ulan. Pero kami nambay nun, ganyan kulay, ligo namin yan. Ilog. Pagkatapos na mag-picture-picture at ma-enjoy namin ang Pagudpud Arc na to ay dumiretso na ulit kami sa aming biyahe. Medyo mahaba din ang Pagudpud kaya matagal mo ring marating yung kabilang dulo. Sobra kalahating oras din bago namin narating yung Patapat Viaduct. At nung nakarating nga kami ng Patapat Viaduct ay sabi ko sa kapatid ko magpalipad ka ng drone, minsan lang tayo makarating dito. Last time na road trip kami hanggang dito lang kami sa Patapat Viaduct at bumalik na kami ng Batangas. Pero ngayon ay dediretso na kami ng Cagayan. This time nga ay mararanasan naming luikutin na ang North Luzon. Kaya paglagpas dito sa Viaduct, lahat ng lugar na aming madadaanan ay first time na naming mararating. Maliban lang sa naming pinaplano naming daanan bago umuwi.
Siyempre, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na tumigil sa dulo ng bayan magpa-picture at magkaroon ng remembrance sa lugar na to. Bibihira lang kasi sa ating mga taga South Luzon na makarating dito sa Pagudpud, kaya yan, sinusulit namin ang moment na to. Ang akala ko dati ang Patapat Bayad ang pagitan ng Ilocos Norte at Cagayan, yung pala ay hindi pa. Pagkalagpas nga namin dyan ay meron pang mga barangay na sakop ng Pagudpod. Doon pala sa taas ng bundok makikita ang pagitan ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Hindi na nga rin kami nagtagal dyan at dumiretso na kami sa aming biyahe. Santa Ana, Cagayan pa kami matutulog. Mahaba-haba pa ang road trip. Isipin mo na dito pala kami sa Pagudpod. Ang aming tutulugan ay doon pa sa kabilang sulok ng Luzon. Kung mahilig ka na mag-drive ng malalayo, ayan, dito ka pumunta. Sigurado mananawa ka sa karsada. Ako naman nag-enjoy lang sa pagdadrive, lalo na iba't ibang lugar ang mapupuntahan. Excited na excited pa. Dami na nakwento ng tatay ko para hindi ako antokin. Palitan lang sila ng kapatid ko para ako'y kausapin. Mula Pagudpod hanggang Santa Ana, Cagayan, daming bayan na pagitan. Halos lahat ng bayan na matatagpuan sa taas ng Luzon, ayan, madadaanan. Pasok nga namin ng Cagayan, nadaanan namin Santa Mercedes, Claveria, San Jespira, Pamplona, Abulog, Balesteros, Alacapan. Katapos ng maraming bayan ay yan, narating namin ang Magpit Suspension Bridge na sakop na ng Lalo, Cagayan. Suspension bridge. Ito nga pala yung bridge na tatawid ka na ng Cagayan River. Ito na yung Cagayan River. Ay, laki yun. Ayan, paborito ng batil. Hanggang saan naman? Diyan. Bakit Malalim nga yan. pasok? Malalim yan. Inuni ko ng troso dyan. Talamak pa. Dalamak pa ko ng troso. Kaninong project kaya? Ay, may magboss. Ayun, doon. Pagpasok. Ang laki ng bridge na ka. Really? Jajari Pagkalagpas namin ng Magpit Suspension Bridge ay dumiretso naman kami sa Magpit Mission Road. Ito nga pala yung bagong karsada simula Lalo papunta Santa Teresita, Cagayan. Sabi nga ng ibang lokal ay mas sumikli daw ang biyahe simula nung nagawa ang Magpit Mission Road. Dahil mabilis ang biyahe, maya-may narating namin ang bayan ng Gonzaga. Tapos tumuwid kami ng mga ilang tulay at yun, Santa Ana na! Sir, pa Santa Ana kami, sir. Saan galing, sir? Galing pa, Batangas pa. Ang narating na namin ang bayan ng Santa Ana ay isa lang nasa isip namin, maghanap ng matutulugan. Medyo hapon na nga pala kami dumating dyan dahil sa haba ng aming biyenahe. Sa dami na napuntahan naming mga hotel at Airbnb dito, kakahanap ng matutulugan ay dito kami natuloy sa likod lang ng Mapalengke, dito sa may Palm Villas. Pagkalipas ng halos maghapong biyahe ay yan, makakapagpahinga na tayo sa magandang lugar na to. Sulit na sulit talaga ang aming ni road trip papunta dito dahil sa magandang view nag-aabang sa amin. Yun! O siya, sige, ako muna yung magpapahinga. See you na lang next video. Salamat sa lahat ng nanonood. Yun lang.